Nagapasalamat kita sa sininga tinion. Hallelujah. This month is a month of wonders. Our theme is wonders, about wonders. Hallelujah. But let me sidetrack a little bit. Because the title of the message this morning is Priestly Father. Hallelujah. First Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. The story about Jabez. People of God, Jabez is somebody who came from the tribe of Judah. Hallelujah. Don't you know, people of God, nga sang una nga mga panag-on, ang mga hari ginakabig sang ila nga mga subjects, sa mga tao, bilang ila amay. Kung paano pagkabig nila sa ila mga tatay, amuna ang pagkabig nila sa mga hari. Sa aton nga mga panag-on, daw hindi kita sinikasako, kung daw hindi iniangayan sa aton, pero mga anak sang Ginoo, muna ang pagkabig sang mga subjects nila sang una sa hari. Kagang hari man in return, ang ila pagkabig sa ila mga subjects, sa mga vassals, amoy ni ang pagkabig nila, daw ila man mga kabataan. Hallelujah. And you see, people of God, even we are worshiping a great and marvelous God. Ang Diyos nga dako gamhana na hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, abi niyo mga kauturan, pwede naton siya tawgon nga tatay. Amen. Amen. Ang aton amay sa langit, pwede naton tawgon Heavenly Father. Amen. Amen. Kagang tagsa ka mga nagasimba, kag nagadayaw, kag nagapangalagdan sa iya, ginatawag niya nga iya mga kaanakan. Isn't it wonderful? Amen. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. 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 And today, we are celebrating a very special day. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. May isidehan sa mga tanan mga tatay dire. Hallelujah. Tanan mga tatay, bayaw kamot. Happy Father's Day. Kay na mga tatay, aris damo kay na sa first service, no? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Kung ano man ang pagtawag sa mga kabataan mo sa imo. Hallelujah. Daddy, tatay, prosidyadia, pops. But nga nag-pops ako siya. Matyagan siguro sa ako, soft drinks nga, pops. Hallelujah. No? Ano man da, panawag niyo, paliyog lang yung may respeto mo, gamay pagtawag, hindi man ang tawag nga, Erpat! Pa-erts! Ano na lang na yaman. Patangi man sa gamay nga respeto, ang tatay. Hallelujah! Praise God! Nalayawang kay Jesus. I'm so happy because, people of God, one cannot be, for me, para sa akon, do hindi kumpleto kung hindi ka mangin tatay. Somebody can also be a father, bisan hindi na siya imo nga biological son or daughter, you can still be a father. Hallelujah. Sometimes, ang mga non-biological father gani, mas nagtindog pa because they exerted double efforts para lang nga mangin tatay sila sa inang mga ilagin adapt ng mga kabataan. Hallelujah. And I'm thankful for that because we ourselves have been adopted into the sonship. Hallelujah. We have been adopted into the family of God. Amen. Hallelujah. May mga gamay lang ko din nga mga quotations nga ginimo-himo. You cannot find this in internet. Kag, natipon ko ini kagabi, kag diri ako nadugayan. No? So, again, try ko nga makahimo sa mga quotations kagay siya ni in honor of the fathers. And first of this is, most of the time, husbands just need affirmations, not sermons. Mga tatay mga nanay da, mga wife, no? We don't want any sermon. We want affirmations. Kung kaysa mga tatay mo lang na medyo nagapasingit tungod kay waay na affirm ang ila pagkatatay. Waay gin-affirm ni mama ang ila nga pagka husband, no? Praise God. Next is, men are good in hiding their emotions. Namin na magtago ang mga tatay. They don't want their son or daughter, even their wife sometimes and many times, nga makita nga naghibi sila. When it comes out,
either you watch out or you will take pity on them. If you will only see the heart of the Father, because sometimes hindi ni ka-bent out ang mga lalaki, maybe because of pressure sa society naton, nga paglalaki gani, macho ang epekto, dapat macho effect. No? Kung medyo feminine kaya, hindi kaya. Amo na akong isang pressure sa mga tatay. It doesn't matter. Basta laki ka, it doesn't matter kung feminine, kung hindi. For as long as wala kay mo'y nagapakasala, I tell you, you can still be a father. Amen. 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 Palakpak si Jesus for that. That's the freedom that we have, hallelujah, sa Ginoo. Hallelujah. Generally, when men say something, it is what it is. There's no other meaning to that. Pag inambal sang laki nga muna yan muna, hindi na pabutangis ang ikog pa. Wala na sang iban nga meaning. Kung isa, mga nanay, mga magsing irog pa, mga magnubyahanay. Pagambal gani si boy, magambal gani ka muna. May sa ilay nga mind, may mga, men are logical being. When they say about this, amo na saya. Hindi na yung pagbutangan sang ikog because women are emotional. Kaya may mga ikog ba na kay may iban nga meaning? No. Pag inambal sang laki generally, pag inambal sang lalaki nga amo na iya. Hindi na pagbutangi sang iban meaning. Okay? Okay? Ari, nanamian ko ni. Sang na-coin ko ni nga ka-classic. Men would still like to play the same games and toys when they were a kid. Nung boots, no? Hallelujah. They just upgraded. You know? Ang mga gagmay ng mga bata, laki, no? Namian na maghampang sang salakyan, yung mga tarak-tarak. Pagdako na, gandom na magsakay sa salakyan. Palupad di aeroplano, kundi manangin piloto, at least may ara ko nga, ganin ang gina-control subong nga may kamera. Drone. Ampang drone. Subong may lahiya about sa drone sa siyudad sa Iloilo. Okay? You cannot go in any places over that place nga dumilian sa NTC. Okay? So, they just simply upgrade this. That's why there is such thing as toys for the boys, for the big boys. Ang tarak-tarak, nagimo nga, dako nga salakyan. Ang aeroplano, kundi nangin pilot, then nagimo nga drone. Gina-upgrade lang pasaka. Fathers can still play kung may time. Sang mga games ang ginampangan niya sa una, titres. Pwede pa nampangan Japon sa mga lalaki. Pero never ako nga nakakita, nga naglag ko ng magbabayi, nga naghampang pa sang muni-muni. Kakita ka mo? Though for them, ka awkward na yan, no? Pero mga lalaki, pampangabila sa mga hulin, mampang pa na yung laki ya. Uy, na yan. Basta may buho lang na yan, may hulin, mampagyapon hulin na. Hello? Those are men. Okay? Please, hindi lang magkatingalang mga babae ka nga. Sina, kung nga mga lalaki, may asawa ka na, may bata ka na, pangkapagyapon, men are just simply men. Hallelujah. Hallelujah. Pasensya ka mo subong, ianit timpo sa mga lalaki, subong sa mga tatay. No? When your husband begins to irritate you, and worse, hurt you emotionally, that means she is in revenge for the things you've done which he can't vent out. Pag hindi na siya gani, kung kaplangaya ka, hindi gusto ma-hurt ang feelings mo, tani, pero galing kay do hindi kagwa, unconsciously, ang lalaki ginahurt niya ang babae. May mga nasawayan siya sa imo, nga imo man kahimuan, pero hindi ka mahambal sa imo. Kung gisa may mga bayi nga hindi makoreksyonan, hindi mambalan, right? Aminin. Tungod kay hindi makagwa, mapaugtas na lang. Amo na. Okay. Next, hindi ko na mag-dwell. What can be more irritating to a wife than a husband who is not helping on household chores? But you see,
Like women, men sometimes just like to be alone with themselves by doing nothing. Napungko lang na iya. Napungko lang na sa God. And it's so irritating. Ngayon ni siya komportable man ni siya, kaklase isang tao sa inobraya, nga wala man sa minobra, dara lang sa iya sa God. Ka-irritating sa babae, ngayon niya wala na obra, pero komportable siya, okay lang sa iya. Men are just simply men when they do that. Hallelujah. 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 That's why, kung ang lalaki, kung may gapamunit, mamunit lang na iya. Wala man na sa may nag-transvisor, basta may mamunit lang na iya. Mabunit lang. Mulat. Wala man na sa may napanumdum. Basta lang, pag magtukob, ayos, ara na. Hallelujah. It is irritating to husbands when wives began to nag because they usually keep their feelings to themselves. When men started to talk about their feelings, women, you should start to think, this is serious. Pag naghambal na ang lalaki about their feelings, siguraduhon mo na nga seryoso na na. No? Kung pwede pa lang taguon na, namon ang amon, mga balatsyagon. Okay? Pero wala ko nagasiling nga, wala sang lalaki nga buraan, o wala sang lalaki nga hindi ka ba lumagnag, may aragid. No? There are insensitive men, I admit. May mga lalaki, man niya nga daw, wala lang, bala, kaday mo yan. No? But how can he give you a gift during a special day when you are the one holding his salary? Anong yatagasin mo na? Mga kig ka lang, wala ka gitagaan sang inyong anniversary, sang love day, sang Christmas day. Paano ka tagay ang sulod sang bulsaya? Good for 15 days, transportation allowance. Galain lang ang buot. Galain lang buot. No? If you want your husband to be generous, consider first his ability, his capacity to spend. Base sa gagada ka pangayo sa bana mo, gagambalan mo kalagit sa nga kumbana, kabagit sa nga kumbana. Nga wala ni siga pangatag. Iba ano mga sagad pangatag kaya ginapanumdum niya, kung iatag ko ni karon, paano na lang among panyapunon? Diba? Anong atag ko ni karon sa ilan ni sa mga kabataan? Basi amo na napanumdum niya, no? Wife, if you are still offended, nga way nag-change out ang slide. Wife, if you are still offended by the same things from your husband, two things. Your husband has not changed as a person, or you fail to accept him as he is and adjust to his tendencies. Duwa ka butang malang na, basi yung bana mo way nagbago, o kundi ka lang iya kabalo mag-adjust sa iya. The same lang na gyapon ang nag-offend sa imo all over again. Dugay na kamo, amo man gyapon, offended ka man gyapon kung himo ko niya na buot silingon, duwa ka butang, either wala sa nagbago o kun ikaw wala ka adjust sa iya. Amen? Lain naman na yung buot silingon ko ng lalaki, womanizer, kung damo, bisyo, lain na iya. Lain naman na iya nga istorya. Amen? Lain na iya nga istorya. Okay. Now, let me address this sa mga kabataan. No? In honor of the Father. Mostly, children would ask something they need from their mother. Di ba? Nay, gay ko nay. Nay, gay ko nay sang amo ko ni nanay, maamo ko ni nay. Pero kung ang bata kabalo mangayo sa iya tatay, tandaan yun pag ang tatay naghatag, generous ginaya. Pag nag-release ang tatay, I tell you, generous ginaya katama. Wala ko nagsiling ang nanay, hindi ni capable sini. But I'm telling you, kung kabalo lang ang kabataan, tani, kung anong kiliti sang mga tatay, pag magbuhi si tatay, very generous ginaya. Amen? Amen. Hallelujah. Mga tatay da, di ba? Si nanay ganun, panumdum mo na yung tagaan, tani karon, panyapon ta pa ni, ano na lang ang aton karon ng pamliti? Ano na lang ang nanay mo nang ginapanumdum? Budgeting. Pero si tatay kay why na may ginapanumdum mga budgeting, pag may kwarta, pag nangayo si anak, bow! Bigay todo. No? Amo ginayang mga tatay.
That's why kamo mga anak, dapat kabalo kamo magpangita sang kiliti sang inyo nga mga anay, inyo nga amay. Hallelujah. We can always pamper our children by our generosity. Tana mga tatay. But a good father can say no to his children without them having hurt feelings. Hallelujah. Pwede kita kapangindi. Hindi man kita magambal nga, ngayon ka naman, nagligad ka na ngayon ka man, ano matyagan mo sa akon? Ano bala? Ano ka hurting, no? No? But, you can give, but without hurting the feelings of your children. You may be looking for love, from your father. The fact is you might have been receiving them. A father will not always demonstrate his love through words. It is through actions. You might be receiving already the love of your father. It's just you have not conceived, you have not perceived it as the love from your father because you want your father to say it. But your father has been doing many things for you because of his love for you. He made sacrifices. You do not even know that the money that he gave to you is supposed to be for his happiness, but he refused to have his own happiness just to be given it to you. Hello? Many times, the love language of the fathers are sacrifices. Iya pa na tani, ilagaw-lagaw, iya pa na tani, ipamunit-munit, iya pa na tani, ibakal, iya pa na tani, bike, wala na lang kay nga, ikaw ang iyagin una, wala ka lang kabalo. Kay si tatay hindi palahambal sa inyo sulod balay, kay si tatay mo lain ang iya ginapangwakal sa sulod sang balay, abi mo hindi kaplangga ni tatay. Galing kay wala ka lang kabalo ngang pagpalangga ni tatay mo, ginapakita niya sa iban nga mga pamaagi. Amen? Sometimes, kabataan, children, you should know where to see things. You have to look at different angles. Para makitaan mo kung anong gugman ang pagpakita ni tatay mo sang gugma niya sa imo. Hallelujah. Second to the last quotation. Do not compare your father to a superhero nga makitaan mo sa comics, sa movie. No? They don't have amazing strength and they cannot fly. But if you can see their sacrifices, your respect is more than enough for them. Amen. And the last one is, in the eyes of honor and respect, a father should be the tallest person. Amen. Our children should always look up to us. Diba? Kung ginatulok mo ang tao highly, you look up, last Thursday, I have this opportunity, it was not actually an opportunity, an instance in which, I've seen myself, doon matyagan ko doon nagamay ako. At school, something happened, and I have offended the two of them, duwa ka teachers. Wala ako sang iban tawag sini, nga motivation, o wala ako sang iban nga rason kundi to protect my own department about some issues. But in the process, these two teachers outside my department was offended of what I've said. I was supposed to be offended sang teacher sa sulod sang department ko nga napagwa sa amon ginistoryahan. Nevertheless, I have hurt them. But you see, people of God, an honest actuation, an honest, kung naka-hurt ka, kabala mo nga naka-hurt ka ginman, say sorry na lang. And so I said, I really apologize. And then you know what? Ang isa sila nagambal, sir, from the very beginning up to now, wala gid nadula ang akon pagrespeto sa imo. Taas gihapon ang pagtulok ko sa imo. Sometimes people of God, this simple word, an honest word, saying sorry, can really mean a lot to people.
Sometimes hindi madula na ang respeto sa ibang nga tao kung kabalo ka lang maghambal sorry. Nagataas pa ganila pagtulok sa imo, mga tatay, sa sulod sang balay, kabalo ka bala maghambal sorry sa kabataan mo. Hindi tungod kay tatay ka, hindi ka nakabalo maghambal sorry, tatay kuya. Mambal ka lang nga tatay kuya. Bata ka lang. Many times ka hurting na sa bata, lang ako ha. Meaning to say, you are just subservient to me. Kalain man ang ipamatian. Diba? Sometimes, bisan tatay ka, the more nga gina-respect ka sa kabataan when you begin to reach out to them. How? By using your authority nga mangin subservient ka. You reach out to them when you begin to, go down to their level. Inang level, ba nga maintindihan ka nila? But you see, when you stand there, nga nagpabilin ka lang tatay kuya, ano na lang, B? Respect is going down. On the part ng tao nga nag-demand ng respect. But you see, sometimes bowing down on your knees before God can earn the honor of God. Hallelujah. People of God. And by saying this, let's go to our text this morning because I'm telling you, siling diri, 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted this request. Imagine, adlaw-adlaw, ang ngalan nga Jabez, meaning say pain. Adlaw-adlaw kung sa aton nga konteksto, tawgon mo bata mo, kasakit, dali di anay. Jabez, dali di, kasakit, dali di anay. Kasakit, makaon ka. Kasakit, ano ka na lang niya? Puro na lang kasakit. Imagine. So please, fathers, palihog, maghimo kamo, maghatag kamo ngalan sa bata nyo, panumduman nyo gid sang matarong. One time may isa ka bata, tuway sa TikTok ay gareklamo sa sagadya ka hampak si nanay niya. Kaya ginabasol si nanay niya, kaya hindi na siya magsulat sa ngalan niya, kaya ngalan niya laba-laba. May co-teacher ko sa unang ngalan niya, Jose Rolando Rafael. Imagine, 3 bilog ngalan niya. Kudindang tuod, niya tanan. Imagine nyo na, you see, halong kita sa paghatag sa ngalan sa atong bata. Jabez, it means pain. Imagine, adlaw-adlaw, ginatawag sa iya nga ngalan, ginapanumdum sa iya. It can be nga ngalan niya, pagtawag sa niya na iya, ginapanumdum sa iya nga ikaw ang kamangdanan nga may kasakit ako. Pwede man nga ginatawag sa ngalan niya, nga wala man sa ibang nga meaning, but hindi mo makuha sa bata, nga manumdum sina, tungod kay ngalan niya gani kasakit. Imagine, adlaw-adlaw. And so si Jabez nagpangamuyo, oh, that you would bless me. It is only your blessing, Lord, can take me away from this pain. It's only your blessing, Lord, can give me, hallelujah, absolute freedom from this pain. Hallelujah. You see, the long list of genealogies, nagsugod din na sa Chronicles. Ang Book of Chronicles, mga kauturan, isa lang na sang una ka libro. Sa Hebrew nga Bible, ang muning pinaka-last nga book. Pag-translate sa English, ari sa tunga-tunga. Kag-isa lang na sang una. Wala na siya sang first and second. Isa lang na siya ka book. Ang nagsulat siniya mo si Ezra. No? So, on the long list of genealogies from chapter 1, paglambot sa chapter 4, naglusot ini ang story ni Jabez. Imagine, genealogies, dali lang. Ang tanay isang story ni Jabez. Kanami ini, pagtapos ang verse 9 to 10, balik naman liwat sa genealogies. Ginsalot, gidya. Ginalaos ang Ginoo nga masalot. Hallelujah. Kayo, Jabez was more honorable than his brothers. Hallelujah. There was nothing special about him, nor he was born special or of noble birth, but he was of the same lineage
with his brothers. Jabez in his prayer to God was briefly mentioned, gin-mention ini diri sa ini nga chapter. There was nothing more of this man except that he was mentioned that he was more honorable than his brothers. What made Jabez set apart from his brothers? What made him honorable than his brothers? There are notable facts about Jabez. May mga ara na sa iya nga notable facts. Jabez did not have any title mentioned in this chapter. No, there was something spectacular that he did. Wala man sa maginobragid, no? On the other hand, to be honorable during those times is to be at peace with your fellow men. You must be good to your fellow men. To be honorable is to live a life of integrity, a life of devotion, a life of worship to God. Si Jabez, nagkabuhi sa amuning nga time, the book of Chronicles was written to encourage the people in Syria nga gin-exile. Balaan nyo mga kauturan, may ang 12 tribes nagtunga to, tapos may 10. Ang 10 una nga naubos. Tungod sang ila pagpakasala, naulihi ning duwa, pero ginatawag nga tribe of Judah. Dira nagalin si King David. Naulihi sila nga gin-invade. Tungod kay ang 10 tribes, damo to, most of them, duwa lang gali ang hindi wicked nga kings. Diri damo gawa ang hindi wicked nga king, mga righteous nga king. Now, naulihi sila nga gin-invade. Gin-delay sang Ginoo. Pero nagpakasala man sila. And so, sa ulihi, gin-silo, gin-transfer, gin-exile sila sa Syria. Nagkabuhi to sila 70 years. Karon naghaha na sila nga magbalik. Gin-allow sila ni King Cyrus nga magbalik. Si Ezra, nag-encourage sa mga tao dito, mabalik kita dito sa Jerusalem, kay uhon naton ang templo, agon makasimba kita liwat sa dako kagamahanan nga Dios, nga amo ang Dios sa mga Israelitas. And so, ang time nga ini mga kauturan, amuning time ni Jabez, time sa mga exile. Nakuha niyo mga kauturan? Time sa mga exile. And so, si Ezra, nga nagsulat sining Book of Chronicles, gin-encourage siya mga tao nga magbalik. Ang target ni Ezra, amo ang pag-rebuild sang temple. Most of the people who returned came from the tribe of Judah. The people returning from Syria have already assimilated sang kabuhi nila dito sa Syria. Nalipatan nilang Ginoo, kag ang ilang nga pagkabuhi, daw pareho na sa mga Syrians. Nalipatan nila nga ang Ginoo gali amo ang ila nga Dios. Ang Diyos nga nagpagwa sa ila sa Ehipto, nalipatan gid ini nila. It can be that Jabez was a true worshiper of Yahweh. He was a true worshiper of Yahweh, bisan pa nga sang time nga sila gin-exile na. Sige siya gyapon worship sa Ginoo. That what made him a very honorable man. Mapinangamuyuon siya gyapon, why siya nag-upod sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa mga Syrians. Sige siya gyapon simba sa kay Yahweh, sa Ginoo. Wala siya nag-give up. That made him honorable before men. People of God, if you want to be honorable before men, be honorable first before God. Unahon gid dapat ang Ginoo. Ano ang mga notable characters ni Jabez, his relationship with God? He was able to pray a prayer. Ang iya pangamuyo do ka dalok, do ka self-centered sang iya pangamuyo, O Lord, that you would bless me and extend my territory, do para lang sa iya, no? Do ka dalok sang iya pangamuyo, pero hindi, no? Sa first glance daw gadinalok siya, but Jabez's prayer revealed the kind of relationship that he had with his God. Nagapakita lang kung anong iya relasyon sa Ginoo. Ikaw, ikaw, sinsino lang, di makapangayo, kaya gulpi lang sa akon. Pastor Romingay, ko ay pamahaw ko lang dito. Do hindi ka no. Pero kung ikaw may relationship ka sa akon, close ka sa akon,
Somehow, makakadto ka sa balay, kag makatulog ka to, paros kay Nini Lyra, kay Pastoron, makasulod sa balay. Gasulod man lang na sila sa balay, gulpi lang, ay, ari ka ni. Ari ka? You know, if you have that kind of relationship with God, you know how to ask something from them. Amen. May access ka. Kabalo ka sang pagbinatasan sang Ginoo. Kabalo ka kung ano pangayoon mo sa Ginoo. Kaya nabalaan mo nga bisan pangayoon mo ni sa Ginoo, hindi siya mangindi. Kaya nga kilala mo siya. Amen. Amo ni si Jabez, kilala yang Ginoo, kag kilala siya sang Ginoo. Hallelujah. Amen. Many times, madamong mga tao, gambal, kilala kong Ginoo, siya na ang ginasimba kong pamangkot, kilala ka sang Ginoo. Pastor Rominga, pwede nga hindi ka makilala sang Ginoo. Yes! The Bible says, not anyone who says to me, Lord, Lord, will ever see the kingdom of heaven. So hindi tanan nga nagatawag sa akong Ginoo, maluwas. Pero si Jabez, ara sa sentro, sang plano sang Ginoo. Only a man who truly trusted God would pray like this. Ang tao nga matudtod nga nagasalig sa Ginoo, amo na siyang tao nga makapangamuyo sang kangay sini. His relationship with God made him honorable before God and before man. Hallelujah. What else? He understood his trouble and he knew where to ask for help. When all the mission of the people with their clans and families were to expand their territories, Jabez had identified his limitations brought somehow by biological problems through childbearing. It can be nga ginpangalanan si nanay niya nga Jabez o kasakit tungod kay nasakitan si nanay niya pagbata sa iya. Pero tungod kay ara sila sa exile, mabalik sila dito sa Jerusalem, kag wala gani sila kabalo kundi into sang una ang duta nga ginahalinan nila. Kaya ang balikan nila nga lugar is in ruins. Kaging gubaga ni sa mga Syrians. Hallelujah. And so, pagbalik mo to, ang mga tao nga manggaranon dito sa Syriana, pagbalik nila, they will start their lives all over again. You understand what I'm talking about? And so, pag-abot dito nanday Jabez, he prayed this prayer, Lord, kasakit ng adaan ang ngalan ko. Pagbalik namon, masugod naman kami liwat. Ginoo, i-bless ako ay. I-bless ako, Lord ay. Agon nga hindi na ako manging kasakit, agon hindi na ako mahalitan pa. Lord, expand the rest of them. Iban sa ila. Why na nangita kag nangayo si Jabez ang bulig sa hari? Why na siya nagpangita sang bulig o nangayo bulig sa mga tao nga mga noblemen? Why? Why siya nangayo kan biskan kay sino? Dito siya nangayo sa Ginoo. Kaganong sabat siya sa Ginoo, and the Lord bless him indeed. Because he knows how to pray. Because he knows where to ask help. He asked help from the Lord. Hallelujah. What else? He knew what to pray. Bala niya kung ano pangamuyuon niya. Hallelujah. Iban nagapangamuyo. Ginoo, kung ayuhon mo ko. Kung ayuhon mo si tatay ko, mga lagdan ko si mo, masimbag ko ya. Karon ko'y nag-ayo na, di na. Hallelujah. Wala ko nagakandem, mga kauturan, nagapamangkot lang ko. Kaya there are people, even in my family, would say that. My own family would say that. Lord, diin na. Mangalagdan ko simo kung ayuhon mo ko, kung ayuhon mo ni siya, kung namo ni damo, promise. Pagkakuha sa promise, dula naman. Di na sila. And I'm telling you this, people of God, because this is not good before the eyes of God. When you have a promise with God, fulfill your promises. Because the God that we serve is a God of covenant. He is a God of promise. Kaya ang Ginoo, kung anong ginsaad niya, tumanon niya. Ang aton parte, kung anong parte ta sa sinangasaad, tumanon taman. Amen.
Hindi pwede nga gintuman na iya sang Ginoo nga iya saad, kitaya hindi ang aton nga mga pagpakamaayo nakasalalay sa aton pagtuman sa mga saad nga ginhatag sang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ang pangamuyo yan ni Jabez, masalaan mo nga to dinalok. Pero wala yan nagadinalok si Jabez. Sila nga his prayer was according to his need. Kinanglan niya gid mo, as opposed to some notion that he seemed greedy and self-centered in his prayer. And God granted his request according to the verse. It was a request rather than asking. A request, when somebody requested, it is out of humility. It is out of desperate need. It is out of being humiliated. No, I mean in a humble position. It was as if a helpless plea before God, a desperate heart wanting nothing more than a rescue of such pain and immediate situation. What made him honorable? He was a prayerful man. Amen. He was a prayerful man. He knew his God and he was known by God. Hallelujah. As I close, as you notice, Jabez was taking a role of a priest despite of the fact that he came from the tribe of Judah. The priest came from the tribe of Levi. But he was taking a responsibility, a role of a priest. You know what a priest is? A priest is somebody who stands in between God and man. And in this case, Jabez was standing before God and his family. Amen. He was standing before God and his family. Fathers should be a true worshiper of God, living a life of honor. Our love for God revealed what we really are. He made a difference. What made him honorable? Because he made a difference. Hallelujah. He made a difference because he lived differently from among his brothers. Listen to this, we have to be different in order to make a difference. Kung nagakabuhi kita, kaangay laman, pareho laman sa makasasala, paano sila makasiling nga nagapangalagdan kita sa Diyos? Paano sila makasiling nga kita lain sa iban kung ang aton pagpangabuhi kaangay sa makasasala? Amen? Hallelujah. We have to be different in order to make a difference. Amen. What would it be like? Paano lang abi ko ng tatay mo si Jabez? Ano ay han kung tatay ko si Jabez? Amen. Ano na lang ay han kung tatay ko si Jabez? Kabalo siya mga muyo. Kabalo siya magpangayo sa Ginoo. Kilala siya sang aton amay sa langit. Ano na lang ay han kung amo na ang aton tatay? From a life living in pain, struggles and sufferings, suddenly, his situation was changed and his territory was extending. Amen. Kung tatay ta kaangay sina, kabalo mga muyo, may relasyon sa tubangan sang Diyos. Ano yan ang matabo? From a life of scarcity, now, they have been blessed. Pakamaayo sila sang Ginoo. Hallelujah. Every father in this sanctuary, and those who are watching Facebook Live, should stand as a priest to your family. Hindi kinanglan kanunize ka, Hindi kinanglan magsuksok ka sang robe. When you know how to pray, when you know what to pray, when you know your stand before God, what you need, you present it before God. What the needs of your family, you present it before God. I tell you, people of God, you are acting, you take the role of a priest, people of God. And I believe in my heart, God will never say no to a prayer of a righteous man. The Bible says, the prayer of a righteous man availeth much. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakin si Jesus. Hallelujah. If we can pray just like how Jabez prayed, we can have an answer just like
He had. Hallelujah. Magatindog kita sa aton nga mga tiil sa sining nga tinion. Palakpakan nato ng Ginoo sa sining nga tinion. Ang aton Ginoo, Ginoo nga manami Dios nga aton amay sa langit. Palihog bayaw sa inyong mga kamot sa sining nga tinion. Ginoo, kabay nga mabatyagan namon nga ikaw ang amon Dios. Amon amay sa langit. Kag hindi kami mga illegitimate nga mga anak tungod paagi kay Ginoong Hesus kami Ginoo gininakop nimo kag gindala nimo sa imo panimalay nga mangin imo mga kaanakan. Salamat Ginoo nga paagi sa ginhimo ni Ginoong Hesus may ara kami panimalay sa langit. Dalayawan ang imong ngalan Ginoo. Thank you God for everything. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Magapungko